Tapos ang selection ko talaga sa ibon, nandiyan na tayo sa pedigree, winners to winners, bloodline. Yung pagkakaalam ko, yung pagkakabasa ko sa mga nakikita ko sa YouTube, nakikita ko sa Google ng mga dating fancier kung paano sila nagse-select, ina-adapt ko lang yun. Inaaral ko lang. Dine-develop ko lang, tapos in-apply ko lang sa pagse-select ng breeder. Pero nandun yung background niya na winners to winners din yung parents and relatives niya. Hindi naman yung kahit saan ka kumuha ang ibon, magbabangga ka. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin may background check din naman. Kung ano yung linyada, kung ito bang linyada to yung winners to winners or winner, finisher, may ganun din. Kailangan natin yun. Tapos pagdating sa training, ako kasi, ang training ko, track lang talaga. Self-toss, wala talaga akong self-toss eh. Naniniwala kasi ako, 3 times o 5 times zoom ang mata ng mga yan. So, sabi nga ni Tommy De Vera, shout out, na pagdating sa training, road training, 60 ang umpisa, which is ginagawa ko rin. Hindi natin matatawaran yung kakayanan ng ibon. Ang unang hindi natin malalaman yung laman ng utak nila. Mga linyada, okay lang yan. Pero yung mismong ibon, napakahirap mo. Parang tao yan eh. Kahit pares tayong magkapatid, magkaiba tayong ugali. Kamag-anak, magkaiba kaming ugali. Kaya parang sa karera, kahit same bloodline lahat yan, magkakaiba ng karakter yan. Kaya hindi mo masasabi kung sino magka-champion yan. Kung sino magiging weak yan. Kung sino magiging remarkable yan. Welcome back sa Herbin's Love TV! Yeah. About sa breeding, mahabang proseso. Sa akin kasi, mostly, ang breeder ko nga, nabanggit ko, nalipad. Mahaba ng proseso niya. Kailangan ko mag-produce muna ng inakay bago maging breeder. So, paano ko ginagawa yon? Nagse-selection ako ng mga winner. Katulad nga nung naibibigay sa akin, ang mga linyada nila winners. Tapos, pag naging young bird na, yung mga siblings ng mga winners, sineselect ko na yan. Pero, nire-race ko talaga sila. Upon race, namimili na ako ng warrior, saka ng breeder. Hanggang ngayon, pag nakita kong breeder type siya, hindi ko siya tinutuloy. Ramdam ko na etong ibon na to, ang wigo niya. Para sa akin may category kasi ako ng standard, kumbaga para sa akin na eto pang breeding lang. Breeding type siya. Breeder type siya. Tapos yung iba, warrior type. Katulad nitong na-select ko na si Three-Way, Jansen Eric. Ito, binigay niya sa akin to itlog. Dalawa yung magkapatid. Yung isa, tapos ng lawag. Tapos ito, hininto ko talaga. Tapos yung lawag, bala ko rin ihinto. Kasi ang tingin ko sa kanila, breeder type lang talaga. Pero tinaga kong ilipad yun para may patunayan ko na yung linyada nila may lipad. Kasi itlog lang sa akin binigay yan eh. Tapos nag-produce na ngayon siya nandito sa kabila, yung kalbayog. Una kasali. Before 5 months niya natapos yung karera. Kumbaga, napakabata para sa isang South. Tapos ang selection ko talaga sa ibon, nandiyan na tayo sa pedigree, winners to winners, bloodline. Yung pagkakaalam ko, yung pagkakabasa ko sa mga nakikita ko sa YouTube, nakikita ko sa Google ng mga dating fancier kung paano sila nagse-select, ina-adapt ko lang yun. Inaaral ko lang. Katulad nga nung nasa ibang bansa ko, dahil mahaba naman yung oras ko, mahaba free time ko, dahil isang resource, isang resto. So, nagkakaroon ng time na mag-search. Pag nasa bahay, sinesearch ko, nag-aaral ako. Kumbaga, wala ako sa liparan ng ibon. Nag-aaral naman ako. Kumbaga, nag-summer ako. Para lang malaman ko kung paano talaga ang totoong laban ng kalapate. Yun, inaral-aral ko lang siya, tapos dine-develop ko lang, tapos in-apply ko lang sa pagse-select ng breeder. Ganun lang kasimple.
Pero sa akin, parang nadadalian lang naman ako. Parang nadadalian lang ako pag nagseselik ako. Hindi kasi ako yung tipo na kailangan magandang maganda, ganito ang tipo, ganyan ang mata. Wala naman talaga sa totoo lang eh. Sa akin lang na napapansin ko lang na mas komportable ako siyang gawing breeder. Dahil yun yung paniniwala ko sa pagkakahipo ko sa kanya na parang breeder type ka lang, hindi aari. Pero nandun yung background niya na winners to winners din yung parents and relatives niya. Hindi naman yung kahit saan ka kumuha ang ibon, magbabangga ka. Hindi naman sa ganun. Ang sa akin may background check din naman. Kung ano yung linyada, kung eto bang linyada to yung winners to winners or winner, finisher, may ganun din. Kailangan natin yun. Pagdating naman sa mga flyers, ang diskarte ko lang, simula sa inakay, nililipat ko sa flyers loop. Wala na akong paligoy-ligoy pa yung ibinababad. Hindi naman kasi yan labahin. Joke lang. Hindi naman talaga ako nagbababad ng ibon. First time ko lang ginawa yun, pero may overplay pa. Pero mas, yung lalagay ko lang sila sa flyer, katulad nito, sa ngayon, konti lang yung open. Pero pag mga bata yan, tinatanggal ko yung mga harang para makita nila yung surrounding kahit papano. Kasi otherwise, nasa taas naman ng bubong ang kulungan ng kalapati ko. Kaya advantage na rin para makatanaw sila sa malayo. At saka kung tititigan nyo at makikita nyo sa vlog na ang landing board ko yung napakasimple lang. Pag lumabas sila, pag bata sila, nandiyan lang sila sa labas. So, ang diskarte ko pag mga bata, hindi mo ko kailangan na paliparin agad. Hayaan mo lang sila nasa labas. Saka nag-iiwan ako ng yung guide. Katulad na sa likod ko. Hindi layo inaibon to. Stock ko to shoutout kay Bon Medrana. Both parents galing kay Bon Medrana, Arden and PBM yata. Imported. Itong itim na to. Actually, hindi ako nag-iitim. Swerte niya lang, may itim siya sa paa may puti sa bandang tuhod Kaya, layaan ko na. Gagawin ko rin breeder. Experimentuin ko din. Kay Bon Medrana line yan. Ang nag-breed, si Eric Mabuti. Pinagsalpok niya yung dalawang ibon, ang produce, tag-isa kami. Eto kasi, tatapon na. Pakalat-kalat na doon sa baba. Sabi niya, naawa siya, dinala niya dito. Pinayaya, maliit pa. Ang katabi, malaki na. Binuway pa. Yan. Asawa ng Diyos. Lumipad siya, 2 months na. Late goomer to. Itong ibon na to. Hindi siya nalipad hanggang 2 months. Lahat na nakasabay niya dito, lumilipad na siya, naiiwan. Ganun lang naman kasimple. Dapat, kunyari, eto isisiro na natin tong flyer loop. Mag-uumpisa ka ng youngster. So, puro young bird to. Magsasama ka ng isa na veterano or finisher mo, na flyer mo. Iiwan mo dito. Kaya lang, kunyari, mga 2 babae, 2 lalaki, gano'n. Pero ako mostly babae, ginagamit ko. Iniiwan ko dito. Para yun yung magtuturo, mag-guide. Pero huwag ka mag-iiwan ng guide dito, na kung lumipad, lumalayo. Ubus ka. Dapat yung medyo tama rin. Yung papitik-pitik lang. Papalitan mo yan after 1 month. Pag medyo napitik-pitik na, papalitan mo naman na flyer mo na stock mo, na nalipad naman na medyo lumalayo. Sa akin ang overfly, okay lang yun. Part of the game yan. Saka, ang tingin ko sa mga na-overfly, yan yung isa sa mga breeder type. Meron din na sobrang lakas ng loob. Yung mga warrior type. Yun talaga pag pumitik. Katulad ng isang linyadang hawak ko dati. Ang hirap hawakan ng tips ko lang, ang hirap hawakan talaga ng linyadang yun. Pag pumitik, bumabay ka na. Iwanan ka talaga. Ang pagpapalaki lang naman ng young bird, simple lang naman hayaan mo lang sa loop mo, nakakatanaw lang sila, hayaan mo lumabas, mag-open loop ka lang, hayaan mo silang pumitik, wag mong bubugawin o lalapitan. Magpapakita ka lang sa kanila, nasa tabi ka lang ng loop. Kasi yun isa sa training mo sa kanila, na together, na nasa labas kayo. Para pag lumalaki sila, hindi sila naiilang sa iyo. Tapos pagdating ng training naman,
Simple lang naman ginagawa ko yun. Common lang. Tubig, patuka, tubig, patuka. Tapos pag medyo weak, magbibigay ako ng konting vitamins. Ang vitamins lang ang binibigay ko. Minsan, yung sa center lang, na may expired na multivitamins ng bata. Pwede na yun. Hindi ako masayalan sa multivitamins. Pare-parehas lang halos yan eh. Mga tiki-tiki, pwede na yan. Tapos pagdating ng proper training na, yun, selection ka na ng doon, ng mga weak, ng mga middle mo, mga mabibilis mo. Kailangan observation mo na yun. Kailangan matutukan mo na sila. Tapos, huwag mo kakalimutan magbigay ng grits. Pag lalo na nagmo-molt. Magpe-pellet ka para mapalitan yung mga protein nila. Kumbaga kasi ang pellet yun tinatawag na compact grits, patukayan na ginawang pellet. Kaya halos nandiyan na. Magbibigay ka kahit paano. Tapos para continuous yung molting nila, mas mabilis. Biglang magbo-boom. Kasi magche-change ka ng feeds from the plier or something else. Tapos biglang magpipids. Magmo-molt talaga yan. Super molt na pasama ulo. Mas maigi yun. Pag nag-super molt ng ibon, mas maigi. Kasi ibig sabihin nun, mas healthy. Tapos pagdating sa training, ako kasi, ang training ko, track lang talaga. Self-toss, wala talaga akong self-toss eh. Naniniwala kasi ako, 3 times o 5 times zoom ang mata ng mga yan. So, sabi nga ni Tommy De Vera, shout out, na pagdating sa training, road training, 60 ang umpisa, which is ginagawa ko rin. Meron nga ako sinubukan, maniwala kayo sa hindi, 117 kilometer from my loop. First toss. Hindi ko ibon. Sumubok lang ako ng kakayanan ng ibon kung kaya. Alaga ng mga bata yon, hindi nila alam. Niload ko. Umuwi. On time. Around 900 speedan pa siya. Kumbaga, wala talaga, hindi mo talaga masasabi ang galing ng ibon. Pag tinignan mo yung ibon, mukhang netoy, payat. Pero nung umuwi, okay lang naman. Kaya hindi natin matatawaran yung kakayanan ng ibon. Ang unang hindi natin malalaman yung laman ng utak nila. Mga linyada, okay lang yan. Pero yung mismong ibon, napakahirap mo. Parang tao yan eh. Kahit pares tayong magkapatid, magkaiba tayong ugali. Kamag-anak, magkaiba kaming ugali. Kaya parang sa karera, kahit same bloodline lahat yan, magkakaiba ng karakter yan. Kaya hindi mo masasabi kung sino magka-champion yan. Kung sino magiging weak yan. Kung sino magiging remarkable yan.